Paano nga ba ang tamang pagtatanim ng ampalaya? Kung ikaw ay baguhan at gusto mo magtanim ng ampalaya, meron akong 6 na tips na para sa iyo at pagkatapos na maiksi nating intro. Welcome back mga ka-farmers! Kumusta kayo? Muling nagbabalik ang inyong munting magsasaka. Para sa mga gustong magtanim ng ampalaya, ang bidyong ito ay para sa iyo. Okay, mayroon tayong 6 na paraan para sa pagtatanim ng ampalaya. Paano nga ba ang tamang pagtatanim ng ampalaya? Ang ampalaya ay maaaring matagumpay na maitanim sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pangunahing hakbang para sa paghahanda ng lugar, paghahasik, pangangalaga at pag-aani. Number 1. Pagpili at paghahanda ng lugar na hindi mababa sa 6 hanggang 8 oras na direktang sikat ng araw sa araw-araw. Siguraduhin na ang lupa ay maayos ang daloy ng tubig. Pagyamanin ang lupa gamit ang compost o nabulok na dumi ng hayop bago itanim. Gumawa ng flat o kaya ng kama ng 15 to 20 cm ang taas. Kung mahina naman ang daloy ng tubig, magtanim sa malalaking lalagyan, hindi bababa sa 18 pulgada ng lalim at ang lapad. Number 2. Sowing seeds o pagpatubo ng buto. Ibabad ang mga buto sa loob ng 24 hours upang mapabilis ang pagtubo nito. 1 hanggang 2 cm naman ang lalim ng may pagitan na 30 to 45 cm. Sa mga hanay na may pagitan na 1 to 1.5 meters, para sa mga lalagyan naman, magtanim ng 1 hanggang 2 buto bawat paso. Ang pinakamagandang pagtatanim ay sa panahon ng tagtuyot, November hanggang April. Sa simula ng tag-ulan naman ay dapat mayroon tayong maayos na drainage. Ang pagpapatubo naman ng buto ay karaniwang tumatagal ito ng 5 hanggang 10 araw. Number 3. Supporting growth. Pagsuporta sa paglago. Ang ampalaya ay isang halaman na namumunga ng kagaya ng ubas na gumagapak. Kaya kailangan natin maglagay ng trellis, estaka o isang matibay na frame. 1 hanggang 2 metro ang taas. Kapag ang mga punla ay may 3 hanggang 4 na tunay na dahon, sanayin ang mga baging na umakyat sa suporta sa pamamagitan ng dahan-dahang pagtatali sa mga ito gamit ang malambot na tali. Number 4. Watering and fertilizing. Pagdidilig at paglalagay ng pataba. Diligan ng regular upang mapanatiling basa ang lupa. Iwasang mabasa ang mga dahon upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng fungus. Maglagay ng balansing organikong pataba kagaya ng triple 14 kada 2 hanggang 3 linggo. Habang lumalaki ay maglagay tayo ng pataba na mayaman sa phosphorus kapag namumulaklak na ito. Ito rin mga ka-farmers ay nagpapabilis sa paglaki ng bunga. Number 5. Pest and disease management o mga peste sa ampalaya. Kabilang sa mga karaniwang peste ang mga aphids, fruit fly. Pwede tayong gumamit dito ng mga organikong solusyon tulad ng neem oil, insecticide na sabon. Number 6. Pag-aani or harvesting. Pitasin ang mga bunga kapag ang mga ito ay nasa 10 to 15 centimeters ang haba at kulay berde. May malalim na linya at ang mga sobrang hinog na bunga naman ay nagiging mapait at matigas. Gumamit ng pruning shears upang putulin ang mga bunga mula sa baging upang maiwasan ang mga pinsala sa halaman. Okay mga ka-farmers, yan po ang aking 6 na tips para sa inyong mga baguhan sa pagtatanim ng ampalaya. At kung gusto nyo pa po ng iba pang mga tips tungkol sa pagkontrol sa mga fruit fly na isang karaniwang problema natin ng mga nagtatanim ng ampalaya, ay comment lang po kayo sa baba at bibigyan ko po ng kasagutan ang inyong mga katanungan.
Okay, mga ka-farmers, dito na po nagtatapos. Ayan po ang aking 6 na tips para sa mga baguhan na gustong magtanim ng ampalaya. Sana po ay nakatulong ako kahit konti. Maraming salamat po sa pagtapos ng aking video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless you all. Bye-bye. Thank you.